Noong nagsisimula pa sila, malinaw ang kwento. Thank you sa scholarship. Thank you sa training. Thank you sa opportunity. May pictures, may videos, may witnesses. Pero kapag nakilala na, iba na ang script. I discovered everything by myself. I started from scratch. I built my career on my own. Aba, napakagaling. Hindi lang karirang nabuo, pati history, nare-write. Ang dating mentor, ginawang footnote. Ang scholarship, ginawang irrelevant. Ang training, ginawang natural talent. Ito ang interrupted causality effect. Kinukwento ang simula tapos biglang tumatalon sa tagumpay. Nawawala ang gitna kung saan naroon ang mentorship at professional intervention. Hindi yun simpleng paglimot. Strategic omission na yun. Pwede mong alisin ang pangalan ng mentor sa biography mo, pero may archive, may recorded interviews, may mga saksi. Bakit kailangang burahin ng mentor? Simple lang, insecurity. Ang secure na tao hindi natatakot magpasalamat. Ang totoong magaling kayang aminin na may nagturo sa kanya. Yan ang yung tinatawag kong recognition displacement. Takot kang hatiin ang credit dahil pakiramdam mo, bawat porsyentong mapunta sa iba ay nababawas sa halaga mo. Mas malala kapag hindi lang pangalan ang binura, pati programa at sistema kinopya na. Hindi na iyon independence, appropriation na iyon, insecurity kaysa innovation. Ito ang oppositional dependency paradox. Kapag ang pagkakaisa ninyo ay nakasalalay sa iisang taong kinamumuhian ninyo, hindi pa kayo tunay na nakawala sa kanya. Siya pa rin ang sentro ninyo. Maturity is the ability to hold dalawang katotohanan ng sabay. May kabutihang na ibigay at may karapatan kang lumago. Abangan ang huling bahagi. May mga taong parang kabuti. Bigla na lang silang sumulpot. Biglang may pangalan. Biglang may platform. Biglang may interview. Biglang eksperto. Biglang pioneer. Biglang self-made. Pero sandali lang. Talaga bang mag-isa kang tumubo? Wala bang nagturo sa'yo? Wala bang nagbigay ng scholarship? Walang nagpakilala sa tamang tao? Walang nagpasok sa'yo sa unang proyekto? Walang nagpahiram ng studio, mikropono, oras, pangalan, connection at tiwala? Wala talaga? O baka meron pero hindi na bagay sa bago mong kwento? Ito ang tinatawag kong Kabuti Syndrome. It stands for Knowledge-Aware Avoidance of Benefactors Under Threatened Ego. Alam mo ang katotohanan. Alam mo kung sino ang tumulong. Pero kapag tinanong ka na sa television, podcast, article, or public interview, biglang nawawala sa kwento ang mga taong nagbukas ng pinto para sa iyo. Hindi dahil nakalimutan mo, kundi dahil pinili mong hindi maalala. Ang kabuti ay mukhang biglang lumilitaw pagkatapos ng ulan. Para bang wala itong pinanggalingan. Pero sa ilalim ng lupa may malawak na network ng mycelium, sustansya, tubig, at kapaligirang nagbigay daan para ito ay tumubo. Ganyan din ang tagumpay. Nakikita ng publiko ang pangalan mo, boses mo, mukha mo, programa mo, negosyo mo, awards mo, at followers mo. Pero hindi nila agad nakikita ang mga taong nasa ilalim ng kwento. Ang mga gurong nagturo sa iyo. Ang mentor na naniwala sa iyo noong hindi ka pa kilala. Ang taong nagbigay sa iyo ng unang pagkakataon. Ang organisasyong nagbigay sa iyo ng kredibilidad. Ang kaibigang nagpakilala sa iyo. Ang direktor na nagtiwala kahit baguhan ka. Ang taong inilagay ang sariling reputasyon sa peligro para lamang mabigyan ka ng pagkakataon. Kaya huwag kang umastang itinanim mo ang sarili mo. Hindi ka isinilang na eksperto. Hindi ka bumagsak mula sa langit na may mikropono, demo reel kliyente at professional network. May pinanggalingan ka. Napansin ko ito sa loob ng maraming taon ng pagtuturo, pagme-mentor at pagbibigay ng pagkakataon. Ito ang alternatibong itinuturo ng Pocology, rooted independence. Ang kakayahang tumayo sa sarili habang tapat sa sariling pinagmulan. Ang gratitude ay hindi permanenteng pagkakautang. Sinasabi nito, nagtrabaho ako para marating ito pero may mga taong nagturo, naniwala at nagbigay sa akin ng pagkakataon. Inilalagay mo lamang ang katotohanan sa tamang lugar. Success is not diminished when credit is shared. It becomes truthful. Greatness without gratitude is only ego wearing an expensive costume. Walang taong tumutubo ng walang ugat. Kaya malinaw kong sinasabi ito. Hindi rin ako self-made. Hindi ako biglang sumulpot na parang kabuti. Maraming tao ang humubog sa akin. Maraming kamay ang umalalay.
Ang aking tatang at nanay na unang nagturo sa akin tungkol sa buhay at sakripisyo. Ang University of the Philippines Diliman na humamon sa aking pananaw at nagpalawak ng aking pag-iisip. Kasama sa kwento ko sina Sir Danny Mandia, Tito Joey Galvez May Valle, Lucy Quinto, Tita Matu, Tita Eloy at Direk Badong Royales. Sila ang nagbukas ng pinto at nagtiwala. Maturity is nakakayahang hawakan ng dalawang katotohanan. May kabutihang naibigay at may pagkakamaling nagawa. Hindi mo kailangang gawing santo ang mga mentor para kilalanin sila. Ako si Pochulo de Leon Gonzalez, ang The Voice Master, pero hindi ako self-created. Produkto ako ng aking pamilya, mga guro, kaibigan, rejections at victorias. Iyon ang totoo. Hindi ako nababawasan sa pag-amin yon. Mas nagiging buo ako. Intellectual honesty requires you to acknowledge the roots that allowed you to grow. Huwag maging alipin ng kabuti syndrome. Success is truthful when credit is shared. Your voice matters. Your story matters. Mabuhay, isang mapagpalayang araw sa inyong lahat.